Meron medyo madiin yung ginawang statement ni Senator Loren. Ano? Bakit nga ba hindi agad dumating sa Senate hearing si Energy Secretary Garin? Pops G, sabi ni Protect Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, busy raw ang schedule ni Secretary Garin. Pero ang unang naibahagi ng kanyang mga ASEC, yung mga representatives ng DOE, kanina umaga pumunta raw sa palasyo para sa isa pang briefing itong kalihim ng Energy Department. Pero bukod dyan, ang sabi naman ni Senator Gatchalian, nabigyan nga raw siya ng kopya ng listahan ng meetings pa o ng iba pang mga commitments ni Secretary Garin. Pero ang sabi naman ng komite, baka maaaring ipagpaliban muna ni Secretary Garin yung mga schedule niya kasi ibang level naman daw ng priority ang kailangan sa usapin na gagawin sa pagdinig ng Senate Protect Committee. Kaya hours later, dumating naman si Secretary Garin hanggang sa oras naman na ito. Pops J. Merimon, anong pahayag ni Secretary Garin sa sinabi ng mga senador na may krisis na nga sa bansa? Actually, Pops J, ang sinasabi ni Secretary Garin, ang issue raw ay hindi sa supply ng mga produktong petrolyo, kundi sa presyo nito. Dahil nga yung issue sa Strait of Hormuz, pero may mga potential suppliers naman daw outside Strait of Hormuz. For example, ang Canada nag-confirm na magbibigay daw ng liquid ng nitrogen gas. Ito yung ginagamit ng mga heavy duty na mga vehicle. Plus nakikipag-usap sa US, nakikipag-usap sa India at iba pang potential na suppliers. Pero ang nakikita nilang concern dito ay sa merkado nga nagiging competitive dahil sa nagiging krisis sa Middle East, kaya naapektuhan nito yung pagpepresyo raw sa supply ng crudo, ng diesel, ng gas o kaya naman ng langis. Kaya ang question daw is a matter kung hanggang gaano ba yung extent na kayang gumastos ang bansa para makapag-secure na ng supply nitong mga produktong petrolyo. So far, nandun pa rin yung around 1 to 2 months pa rin yung buffer supply, and yung huling natansya nga na until April yung buffer stock, sapat na panahon pa rin daw yun para makapag-secure pa sila ng supply na kakailanganin. Dagdag na dyan yung i-consider nila na mga paparating na supply ng langis. Pops J. Merimon, anong ginagawang hakbang para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis? Pops J, yun nga ang isa pang tinitingnan nila dito is yung storage capacity ng bansa. So habang ginagamit itong mga langis, mga produktong petrolyo, diesel, gas, tuloy-tuloy pa rin naman daw inaasahang pagdating dito ng supply. Yun nga lang, ang concern dito is yung presyo ng magiging supplier dahil nagiging competitive nga sa merkado yung ilang mga bansa, posibleng taasan din ang presyo nito. Kaya ang question nga dito, hanggang saan kakayanin yung paggastos para makakuha ng enough supply sa bansa. Ang isa pang na-raise din na concern or possibility is dapat na rin daw talaga paigtingin yung paggamit ng renewable ng sources of energy. So yan yung pagdating sa mga kalat, sa halaman, sa dumi ng hayop, at iba pang maaaring pagkuhanan ng enerhiya na gagamitin. Pero nilinaw naman ng Department of Energy din kanina, hindi pa raw pwedeng ihalin tulad or hindi raw pwedeng ilapit sa crisis ng Middle East or oil crisis na nararanasan ng bansa kapag magkakaroon ng brownout sa mga household. Hiwalay na usapan pa raw yan, wala pa naman daw sa punto na yan. Pwedeng may natamaan daw na electric wires, pero hindi raw dahil nagkaroon ng brownout, dahil na raw sa oil crisis na dinaranas ng Pilipinas. Pops J. Bukod sa Department of Energy, Merimon, ano-ano pang mga agency ang dumalo sa hearing? Pops J, present din kanina yung mula sa DOTR, sila Secretary Giovanni Lopez, mula sa DA, si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ang sinabi ni Secretary Laurel, possibly ngayong August, ang presyo ng bigas posibleng tumaas dahil nga sa magiging problema kung tataas pa yung presyo ng produktong petrolyo. Pero pagdating sa mga karne tulad ng baboy, ng manok, so far nasa pre-conflict na case pa naman daw ang merkado na yung pagsusupply ng bansa. But then again, ang tinitingnan nila dito yung possible impact negatively, lalong-lalo na sa delivery transport sector. Kaya pwedeng tumaas din yung presyo nitong mga pamunahing bilihin, kabilang na rin dyan ang bigas. So far sa DMW, sa OWA, sa DOLE, related naman sa mga OFW o mga Pilipinong nangangailangan ng tulong, naka-ready na rin daw yung mga medical services, pati yung mga job alignments na gagawin ng DOLE sa mga OFW na mananatili na dito sa Pilipinas. Kung anong trabaho o kung anong record yung meron sila sa kanilang employment sa iniwan nilang bansa, tutulungan daw sila nitong mga ahensya para makapag-secure na rin ng related na trabaho or same na trabaho para hindi naman daw sila magiging, kumbaga mahihirapan na mag-adjust o yung reintegration dito sa Pilipinas. Pops J. Merimon, anong update dun sa panukalang bigyan ng emergency power ang Pangulo patungkol sa excise tax at VAT?
Pops G, kaninang alas 4 ng hapon, sinabi ni Senate President Tito Soto na transmitted na sa palasyo itong bills na nagbibigay ng emergency power sa Pangulo para i-reduce o isuspend ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Dapat kasi kahapon yan pinirmahan ni SP Soto, pero so far wala pa raw si House Speaker Bo GD, so hindi pa napipirmahan, kaya tinransmit ito, hinihintay yung pirma ng House. Pero kanina, i-transmit naman ng House na pabalik dito sa Senado itong enrolled bill. So ang sinabi na ni SP, dahil kompleto na yung pirma, transmitted na raw ito sa palasyo na hanggang ngayon ay hinihintay na lang natin yung confirmation mula sa Malacanang kung nakuha na nila to, kung napirmahan na ba o mapipirmahan na ng Pangulo para tulad na sinabi ni Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, meron nang naka-standby na emergency power sakaling kakailanganin na talaga ito. Pops J. Meron mo nasagot ba ng transport sector yung issue sa fuel ng mga airline na hindi raw kakargahan sa ibang bansa ang kanilang eroplano? Pops J, yan yung isa pa sa hinihintay natin kasi ngayon ongoing pa yung pagdinig. Pero kanina, nabahagi ni DFA Secretary Tess Lazaro na may ilan pang mga airspaces talaga na either limited, closed, o kaya naman yung iba bukas. Kaya naapektuhan nito yung mga commercial flights, yung mga chartered flights na maaaring gawin ng ahensya, lalong-lalo na pagdating doon sa repatriation efforts. For example, ang nabanggit kanina, ang Abu Dhabi Airport partially operational siya for commercial flights. Yan daw yung dahilan kaya may chartered flights na nagagawa ang Department of Migrant Workers. Ang PAL, merong mga nag-cancel na ng flights to and from Middle East hanggang April 30. Ang Emirates, nag-ooperate daw ito to a reduced flight schedule with at least 3 daily flights daw from Dubai to Manila. Pagdating naman sa Gulf Cooperation Council, yung airspaces nito totally o kaya naman partially open. Ang Qatar airspaces partially open, ang Jordan airspaces partially open, ang Saudi Arabia, Oman, Egypt at Turkey bukas ang airspaces nito. Ang Kuwait at saka naman ang Bahrain, sarado ang airspaces. Kaya yan yung mga ilan sa konsiderasyon din nila, lalo na pagdating naman doon sa repatriation efforts, kung maililipad na ba ang mga Pilipino o kaya naman ililipat muna sa pinakaligtas na land crossing border. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal. Marymon Reyes.